Ang ika-6 na kabanata. Hindi ka sasama sa amin? Join na Sulil, para naman makabanding kita. Pag-aaya ni Silin sa akin na nahihiya naman akong tanggihan, kaya naman napilitan akong tumango. Nakita kong nakatitig sa akin si Charlie. Sasama ka talaga? Napataas ang kilay ni Silin. Why not? Huwag kang killjoy, Charlie. Gusto kong maging friend si Sulil at wala naman sigurong masama dun, di ba? Yep, I know. Napairap ako. Dinaig pa daddy ko sa higpit Bulong ko na mukhang narinig niya naman kaya naman yung titig niya sa akin parang lalamunin ako ng buo. Fine! Tanging sabi nito bago tumalikod na sa amin ni Celine. Don't mind him. Gin talaga siya napaka-killjoy. Bulong ni Celine sa akin bago ako hinila patungo sa kotse niya. Pero Celine, dala ko kasi yung kotse ko. Sige, sunod ka na lang. Napatango ako bago nagtungo sa kotse ko at sumakay. Napabuga muna ako ng hangin bago nagdesisyon na paandarin ang makina. Nakasunod lang ako habang si Celine naman ay nakasunod kay Charlie. Bakit nga ba ako pumayag na sumama sa kanila? Imbis na nasa bahay na sana ako at nagpapahinga, napasubo pa tuloy ako sa gimikan. Hindi pa naman ako sanay sa party. Nagpa-party lang naman ako kapag may mga kaibigan ako na nag-aaya sa akin. Pero hindi talaga party girl. Hindi rin ako malakas uminom. Lilimitahan ko na lang ang sarili ko sa pag-inom. Or si Charlie ang dapat malasing. Para naman hindi na kami magkahayaan, di ba? May sumilay ng ngiti sa labi ko. Stay here, kukuha lang ako ng drinks. Sigaw ni Celine dahil maingay masyado. Napalingon ako sa mga nagsasayawan. Pawang mga lasing na ang mga ito kaya naman todo ang hataw sa pagsayaw. Napasilip ako kay Charlie na tahimik lang. Nahuli niya ako nakatingin sa kanya kaya naman agad ako nag-iwas pero huli na. Kapag gusto mong umuwi na sabihin mo lang sa akin, ako na bahalang gumawa ng dahilan kay Celine. Hindi rin ako magtatagal dahil may trabaho pa tayo. Sagot ko bago agad na dumampot ng drinks na dala ni Celine. Agad ko itong ininom ng straight. Sumayad sa lalamunan ko ang matapang at mapait na lasa ng alak. Matapang ang alak na yon. Napaawang ang labi ni Celine sa gulat. Pwede kang malasing sa isang tagay lalo kung mahina ang... Hindi ko na siya pinatapos. Matapang? Kaya ba kong ipaglaban yan? Pabirong tanong ko pa kahit na nag-iinit na ang pakiramdam ko. Look, parang may tama ka na. Sabi pa ni Celine bago napatingin kay Charlie. Magdadrive ka pa, wag kang... Hindi ko na naman siya pinatapos. Don't worry, may control naman ako. Nakangiting sagot ko upang matigil na si Celine. May iba ka pa bang kaibigan? Napatango ako. Madami sila at puro mga abnormal. Natatawang sagot ko. May isa akong matinong kaibigan. Her name is Pauline. Pero may asawa at anak na siya. And si Adelaide naman medyo hindi pa ako sure kung matino ba talaga siya o half-half pa. Mukhang friendly ka pala talaga, Sulil. Ako din madaming friends. Pero lahat kasi sila nasa abroad dahil model sila. Palaging wala kaya nakakaingit ka kasi ikaw nandito lang sila. May isa akong kaibigan, si Inari. May jewelry store siya at may branch na rin siya sa abroad. Karamihan din ng models o celebrities sa kanya nang pumupunta. Quality naman kasi talaga mga jewelry niya. May kamahalan nga lang. Really? Gusto kong mapuntahan lang din ng mga friends mo na yon. Sure, sabihin mo lang willing akong samahan ka. Inabutan niya ako ng drinks. Cheers! Itinaas na Celine ang baso niya. Cheers! Iinumin ko na sana ang pangalawang sari ng pigilan ako ni Charlie. Magdadrive ka pa. Paalala niya ngunit hindi ko siya pinakinggan. Natapik ko ang aking noo nang maalalang may plano nga pala ako na mukhang hindi ko na matutuloy dahil ako na nga yata ang malalasing. Minsan lang naman to pagbigyan ko ng sarili ko, tsaka na lang yung bala ko. Isang oras ang lumipas, mas uminit ang pakiramdam ko. Sa aming dalawa ni Celine mukhang ako lang yata yung tinatamaan dahil ako yung pulang-pula na. Lasing ka na? Natatawang tanong ni Celine. Hindi pa? Pinilit kong tataga ng sarili ko kahit na umiikot na ang paligid. Hatid ko muna si Celine. Rinig kong sabi ni Charlie na ikinataas ng aking kilay. Hinaltak niya ako patayo bago hinila palabas sa bar. Sinabihan na kitang malalasing ka. Yamot na sabi niya na hindi ko na lang pinansin. Hindi mo kaya si Celine sa inuman dahil palaging nasa bar yon at ikaw? Sinuri niya ako ng tingin. Ako ano? Inilapit ko ang aking mukha sa kanya. Never mind. Napapalatak siya bago ako pinasok sa kotse. Umidlip ka na muna para mahimasmasan ka. Hindi ako lasing, nakainom lang. Ano mo ko pa ginagawa ko, Charlie? Masyado kang OA. Napairap ako sa kanya. Look at me. Utos ko. Tumingin naman siya sa akin. Oh, di ba? Sabi ko sa'yo,
Napatakip ako sa aking bibig. Why? Agad na tanong nito. Nasusuka ako? Huwag dito Sulil, sinasabi ko sa'yo. Panta niya bago kumuha ng plastic at itinapat sa bibig ko. Here. Nandidiring sabi niya bago nag-iwas ng tingin. Charlie POV. Bakit pa kasi hinayaan kong uminom? Napailing ako habang nakatitig kay Sulil na mahimbing ang tulog. Hinatid ko siya sa apartment niya at dahil ayaw kong maistorbo pa siya ay binuhat ko na lamang ito. Cute mo pala? Napastulya pa ako kay Sulil na bigla na lang nagising. Nakangiti siya habang hawak ang isang pisngi ko. Hinayaan ko na lang siya. Idiniretso ko siya sa kwarto ko at maingat na inihiyaga doon. Sleep. Utos ko. Napailing siya habang tumatawa. No! Makalokang sagot nito bago naupo at hinaplos ang aking mukha. Charlie? Sambit niya sa aking pangalan. Lasing ka Sulil, matulog ka na. Bukas na tayo mag-usap. Inalis ko ang kamay niya sa mukha ko at akmang tatalikod na nang hawakan niya ako sa braso para pigilan. What? Kunot noong tanong ko. Ayokong pumatol sa lasing kahit pa may permission naman na kami sa isa't isa dahil sa kasunduang ginawa niya mismo. Uuwi na ako. Paalam ko bago inalis ang kamay niya ngunit mapilit ito kaya naman hinawakan niya uli ako. But this time, mahigpit na. Gawin na natin. Mapang-akit na sabi niya. Umalis siya sa kama at tumayo sa harapan ko. I'm ready. Bulong pa niya na mas nakapagpainit sa nararamdaman ko. Niluwagan ko ang aking necktie bago napabugan ng hangin. Not this time. Nagagawa ko pa ring magtimpi. Hanggat maaari kasi ay ayaw kong mangyari ang gusto niya. Bakit? Kasi ayaw kong may pagsisisihan siya. Umaasa akong magbabago pa ang isip ni Sulil. Tinitigan niya ako. Gusto ko ngayon. Mabilis na kumilos si Sulil. Mapusok niya akong hinalikan at ang paggapang ng kanyang kamay ay masyadong mabilis. Narating agad nito ang iba't ibang parte ng aking katawan. Kinabig ko siya at mas inilapit sa akin upang magdikit ang aming katawan. Kinabukasan ay naramdaman ko na lang na ang gising na pala siya. Ngunit hindi ako nagpahalatang gising na ako. Ipinikit ko ang aking mata at pinakiramdaman lamang siya. Narinig kong may tinatawagan siya. Pauline, thanks, sinagot mo agad. Baka sa boses niya ang pagkataranta. Pauline, ang sakit nitong ano ko. Napataas ang aking kilay. Oo nga pala, naalala kong ako ang nakauna sa kanya. Nagdalawang isip ako na ituloy, ngunit naipasok ko na kaya naman wala nang atrasan. Kabaklaan para sa akin ang umatras. It's her choice, not mine, kaya naman wala akong kasalanan. Oo, malaki yung ano niya. Lima akong natawa. Parang ayaw kong umihi, Pauline. Pabulong na sabi pa niya. Umalis na ako sa higaan at hinagilap ang boxer ko. Nanlaki ang mata ni Sulil at agad na ibinaba ang tawag. Gising ka na pala. Iwas ang tingin niya sa akin kaya mas humarap ako sa kanya. Nakita mo na naman to, bakit ngayon pa ako mahihiya? Hindi naman sa nahihiya ako. Pinilit niyang maging tuwid ang salita kahit na nanginginig ang boses niya. Magbihis ka na nga lang. Dinampot ko ang boxer ko. Masakit ba? Hindi agad siya sumagot. Huwag ka na lang munang kumilos. Pahinga ka na lang, huwag ka nang pumasok hanggat masakit yan. Bilin ko pa bago isinuot naman ang t-shirt ko. Next time kasi maging gentle ka naman, hindi yung para kang nakikipagdigma at nakikipagkarera. Ayaw mo na yatang makaladkad eh. Uuwi na muna ako. Tanging sabi ko bago lumabas ng kwarto niya. Saan ka galing? Hindi ka na bumalik kagabi. Ang aga mo? Tanong ko kay Celine imbis na sumagot sa tanong niya. Hindi mo pa rin pala pinapalitan passcode nitong kondo mo? Nakangiting tanong niya bago lumapit sa akin. I think hindi ka pa talaga nakaka-move on sa akin. You know what? Pwede naman Charlie. I mean, we're both free. Ayos na ako sa pagiging friends natin. Simpleng sagot ko bago inilapag ang car case sa table. Wala ka bang photoshoot ngayon? Hindi ka na mabiro? Natatawang sabi niya. Wala. Day off ko ngayon hanggang next week so makakasama pa ako sa'yo kahit saan mo gusto. May work ako, pass muna ako sa mga party Celine. But don't forget my mom's birthday on Friday. Tumango ako. Birthday nga pala ng mami niya. Ex ko si Celine, pero maayos pa rin ang pakikitungo sa akin ng pamilya niya. Maayos din naman ang naging paghihiwalay namin ni Celine at desisyon naming dalawa yon. Kaya nga naging maayos pa rin kami ngayon at mas piniling maging magkaibigan. Pero saan ka nga galing? Huwag mo nang itanong dahil disaster. Tanging sagot ko bago tumingin ng makakain sa refrigerator. Bakit? Pangungulit ni Celine. Mahirap malasing si Sulil? Sulil? Kayo ba ng architect na yon? No. Mabilis na sagot ko. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong hagkan sa labi.
Bye! See you tomorrow! Paalam ni Celine bago masayang umalis. Napabugan na lamang ako ng hangin bago inilabas ang pagkain na iinitin ko. Kahit kasunduan lang na mamagitan sa amin ni Sulil, ginagalang ko pa rin yon. Kailangan ko lang muna sigurong dumistansya kay Celine. Humugot muna ako ng malalim na buntong hininga. Pauline, hindi na ako... Naputol ako sa sasabihin ko nang may kumatok. Sandali lang, buksan ko lang. Paalam ni Pauline bago nagtungo sa front door. Surprise mga gaga! Natutuwang bungad ni Inari with confetti pa. I'm here para sa chismis! Sabi naman ni Carolina nakabog ang outfit. Ako nadawit lang. Kakampi mo ako, Sulil. Kumindat pa si Adelaide sa akin. Walang emosyong napatingin ako kay Pauline. Sabi ko sa'yo, wag mong sasabihin, di ba? Sorry, hindi ko kasi mapigilan. Napakamot sa batok si Pauline. Anong pamagat nito? The betrayal? Nakangiting tanong ni Reed. Tawag ka pa pala ng mga bata. Baling niya kay Pauline. Feeling ko hindi naman talaga. Iniligtas lang niya sa sermon ko ang asawa niya. At kayo naman anong gagawin niyo dito? Mataray na tanong ko. Para maging updated, si Inari na hindi sure sa sagot niya. By the way, baka may dumalaw sa store mo. Friend siya ni Charlie, si Celine. Model siya tulad mo pero mas active siya and I recommend your jewelry store. Really? Thank you! Ang tanong ng bayan, friend ba talaga? Napataas ang kilay ko kay Carolina. Sa bagay, kung wala naman pala kayong label, wala kang laban. Napangiwi si Adelaide. Ang tanong kung boyfriend ba niya? Oo, boyfriend ko at kilala na siya ng parents ko. What? Sabay-sabay nilang sigaw. Gulat na gulat lang. Napailing ako sa reaksyon nilang masyadong OA. Bakit hindi namin to alam? Sandali lang guys, ako lang to. Ako na ang sasabon sa babaitang to. Si Inari na hindi makapaniwala. So, nag-ano na kayo? Sa daming pwedeng itanong, yun pa talaga? Oo nga, curious kami, sabihin mo na. Segunda ni Adelaide kaya naman sinamaan ko siya ng tingin. Akala ko ba sa side kita? Oo naman, joke lang. Nag-peace sign siya. Huwag ninyong pilitin yung tao guys, masama yan, okay? Wala ba kayong sariling love life? Privacy na ni Sulil yun. Sip-sip mo din talaga, Adelaide, no? Makatanong ka sa love life namin, kala mo talaga may love life ka, no? Si Carolina na niyayamot kay Adelaide. Kaya ayaw kong sabihin sa inyo kasi madaldal kayo. At isa pang maiilang si Charlie. Tahimik siyang tao at hindi pala kausap kaya naman hanggat maaari ayaw ko sanang sabihin pa. Paliwanag ko na ikinatahimik nila. May tinimpla pala kaming juice. Natigil si Pauline na magsalita si Inari. I have to go, bye. Pasensya na sa abala, Pauline. Bumaling si Inari sa akin. Sa'yo din, Sulil. Hayaan mo hindi na ako magtatanong. Umalis na si Inari kaya naman napasulyap ako kay Adelaide. May nasabi ba akong mali? Sulil kasi baka na-offend si Inari. Alam mo naman babaeng yun, di ba? Updated siya sa lahat ngayon lang hindi. Si Carolina ang sumagot. Magkakaibigan tayo kaya naman pwede kang magsabi sa amin. Si Pauline na tinabihan ako. Ano ba talaga ang totoo? Para kung hindi ka pa ready, pwede naman kaming maghintay pa. Muling sabi ni Carolina habang may ngiti sa labi. Kasi may kasunduan kami ni Charlie. Gusto kong mabuntis niya ako at pagtapos ay tapos na din ang lahat sa amin. Ang gusto ko lang ay magkaroon ng anak. Pero bakit mo kailangan gawin yun? Nag-aalalang tanong ni Carolina. Kasi yun ang gusto ko. Ayokong mag-asawa at ayokong masaktan. Hindi ako sure kung magiging kagaya ba ni Pauline ang future ko. Sulil, hinawakan ni Pauline ang kamay ko. Subukan mo lang. Sa buhay kailangan masaktan tayo. Kasama yun. Hindi naman ganun kabilis mahanap yung tamang tao na nakalaan para sa'yo. Meron nga bang tao na nakalaan para sa akin? Kasi pakaramdam ko wala. Napaglipasan na ako. At least sila Inari, Carolina at Adelaide okay lang sa kanila kasi hindi pa naman sila mawawala sa kalendaryo. Pero ako, next year 30 na ako pero wala pa rin. So I decided na gawin na lang ito. Kaysa isuko ko sa maling tao ang sarili ko, isusuko ko na lang sa gwapo na pwede akong bigyan ng anak. Lalaking papayag sa kahibangan ko. At si Charlie yon. Napatango ako kay Adelaide. Baka sa huli masaktan ka din tulad ni Pauline. Kita ko ang pag-aalala kay Carolina. Hindi mangyayari yon dahil pinili ko yung tao hindi ko naman magugustuhan. Mabilis na akong sumagot. Kaya ko to, support lang ninyo ang kailangan ko. Oo naman. Mabilis na sagot ni Carolina. Huwag mo alalahanin si Inari, tampo lang yun.
Tumango na lang ako. Niyakap naman nila akong tatlo kaya naman gumaan na ang aking pakiramdam. Nagpaalam na ako sa kanila matapos kong makipagkwentuhan. Masaya akong sila ang naging kaibigan ko. Naiintindihan nila ako at alam kong kaya sila curious ay dahil sa ayaw nilang gumawa ko ng desisyon na pagsisisihan ko in the end. Inari, dito ako dumiretso imbis na sa apartment. Makirot pa rin naman pero hindi naman ganun ka sobrang sakit. Kaya ko pa naman lumakad. Hindi niya ako pinansin. Inari, sinindot ko siya sa tagiliran. Galit ka pa? Nakangiting tanong ko. Hindi ako galit, Sulil. Hindi ko kayang magalit sa mga kaibigan ko, alam mo yan. Sadyang hindi ko lang maintindihan bakit ayaw mong sinasabi sa amin. Para saan pa't naging magkaibigan tayo kung hindi naman tayo magdadamayan, di ba? Napatango ako bago sumagot. Alam ko naman yon. Pasensya ka na, Inari. Nahihiya lang din kasi akong sabihin pa sa inyo yung kalokohang ginawa ko. Bakit? Kasi sa tingin mo hindi ka namin maiintindihan? Tingin mo huhusgahan ka namin gaya ng ibang tao? No! Hindi namin gagawin yun. Kasi kami naiintindihan ka namin, Sulil. Oo naman, alam ko yun. Ikwinento ko kay Inari ang lahat. Hindi siya makapaniwalang ginawa ko ang bagay na yon at isinuko ang aking puri kay Charlie. Hindi siya makapaniwalang gusto kong magka-baby ng walang asawa. Girl, seryoso? Kailangan pa rin naman natin ng lalaki sa buhay natin. Inilapit niya ang bibig niya sa akin. Kailangan may dumidilig sa pechay natin at baka maging dry. Puro ka naman kasi kalokohan eh. Bakit? Sulil, mahirap yung walang katabi sa pagtulog, walang lumalambing, walang dumidilig. Parang hindi ko yata kaya yun. Ayaw ko mamatay na dry. Napailing na lamang ako sa kabaliwan ni Inari. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.